Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Brandon Figueroa at Joet Gonzalez. Fight schedule, July 19, 2025, nagaganapin sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, United States of America. Sa labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong maglalaban. Ngunit, inanyahan ko pa rin po kayo na panoorin ang kabuhang video mula sa comparison, prediction, fight analysis na kung saan makakakuha kayo ng karagdagang kaalaman, mga basihan dito po sa maglalaban na kung saan pwedeng makapagbigay sa inyo ng impluensya kung paano kayo pumili. Oo, bagamat ako po ay naghahayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Oo. Kaya naman inanyahan ko po kayo na bukod po sa inanyahan ko kayo na panoorin ang buong video, syempre, intindihin at unawain nyo rin po ang aking mga ipinapaliwanag o mga sinasabi dito. Oo. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa Timuting Channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng mag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa Timuting Channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-share, ang inyong pagkomento, malaking tulong na po yan para ma-boost itong ating video at maging itong ating munting channel. Salamat po sa inyo ng maraming. So simulan na natin ang ating talakayan. Dahil sa magkaroon din ng comparison, so alamin muna natin ang mga background news magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya. Joet Gonzalez bilang isang professional boxer, may presipong kartada ito. 27 wins with 15 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pa rin talang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 6 inches, reach 70 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 55.56%. Last fight, March 8, 2025, nakasagupa si Arnold Kigai. Panalo by split decision itong si Joet Gonzalez. Eksperyensya o karanasan itong si Joet Gonzalez, 3-time world title challenger. Idetali ko lamang, 2019, naging world title challenger itong si Joet Gonzalez sa WBO na hawak ni Shakur Stevenson. Talo si Joet Gonzalez by unanimous decision. 2021, nakasagupa ni Joet Gonzalez si Emmanuel Navarrete na may hawak din po sa WBO. Talo ulit itong si Joet Gonzalez by unanimous decision. 2023, naging world title challenger ulit itong si Joet Gonzalez sa IBF kontra Luis Alberto Lopez. Talo ba yun na namang decision itong si Joet Gonzalez mga idols. So 3 times world title challenger si Joet Gonzalez. Hindi po biro, hindi po basta-basta ang kanyang mga nakalaban sa pandaigdigang entablado mga idols. Sa scale si Joet Gonzalez, boxer puncher, pressure partner style, defensive style, brawler style, counter panzer style. Malimit nating makikita yan. Yung halos lahat ng aking nabanggit sa tuwing lumalaban itong si Joet Gonzalez. Timing, may makamay, masipag din bumato ng mga suntok o kombinasyon, may power, accurate din po mga idol. Pagdating po sa depensa, average, may mga openings sa mid-range at close range sa suntukan. Pagdating sa durability, masasabi kong may tibay o may kakunatan din itong si Joet Gonzalez mga idol. Mapalaban ba naman kay Navarrete? Mapalaban ba naman kay Stevenson? Hindi po basta-basta. Ang kakunatan din itong si Joet Gonzalez. At isa to sa tumalo kay Gio Santissima mga idol, si Joet Gonzalez. So, may tibay ito, may tibay. Iba ang may tibay sa matibay mga idol ha. Ipinapalawanag ko lang sa inyo. So, sa panig naman ni Brandon Figueroa, bilang isang professional boxer, may presibong kartada din naman itong si Brandon. 25 wins with 19 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, puro puntusan po ang kanyang pagkatalo sa iisang tao. Sa laban niya kay Stephen Fulton. May edad na 28 anyos, height 5 foot and 9 inches, reach 72.5 inches, orthodox ang stance, sa count ratio 76%.
Last fight, February 1, 2025, nakasagupa sa rematch si Stephen Fulton, na kung saan nagsisilbing challenger si Fulton sa laban na yan dahil hawak noon ni Brandon Figueroa sa kanilang laban ang WBC World Featherweight title. Talo si Brandon Figueroa sa laban kay Fulton by unanimous decision. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya o karanasan ni Brandon Figueroa. Two-time world champion. Nag-world champion sa super bantam weight division. Nag-world champion sa featherweight division. Oo. Pero isang tao lang po nangagaw sa kanyang titulo. Si Stephen Fulton. Sa super bantamweight division, unification title bout sa WBO at WBC. Talo si Figueroa. At dito naman, nag-world title challenger si Fulton kay Figueroa sa WBC. Tinalo niya si Figueroa. Kaya yan, 2 talo sa record nito si Brandon Figueroa. Nakasagupa ni Figueroa si Mark Magsayo na dating WBC World Featherweight Champion, ating kababayan yan. Tinalo niya si Magsayo, mga idol, by unanimous decision or split decision. Basta sa decision, tinalo si Magsayo dyan. Luis Neri, na kung saan tinaguri ang knockout artist ng Mexico, yan. Nakasagupa din yan ni Brandon Figueroa, mga idols. So sa skills naman ni Brandon Figueroa, nung una, malimit natin nakikita na pressure fighter brawler itong si Brandon Figueroa. Dahil akma po yan sa kanyang pagka-agresibo, dahil napaka-agresibo po ng boksingerong ito. Katunayan, halos hindi niya ginagamit ang kanyang height and disadvantage. Dahil mahilig ito sa inside fighting, sa close range suntukan. Ngunit, sa kanyang laban kay Fulton, kamakailan lang, at saka sa kanyang laban din kay Mark Magsayo, naging boxer puncher ang kalaban nitong si Brandon Figueroa. Oo. Pressure, defensive, brawler style, counter. Mayroon din siya niyan, mga idol. Taglay power, timing, at accuracy. Sa depensa, maraming butas sa depensa. Hindi mahigpit sa depensa itong si Brandon Figueroa. Oo, average lang din po ang depensa nitong si Brandon Figueroa. Pero pagdating po sa durability, may tibay din po itong si Brandon Figueroa. May tibay din. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa rankings. Unahin natin sa boxrec. Sa boxrec po, out of 1,796 ka mga boksingero lumalaban sa featherweight division, rank 5 si Brandon Figueroa, rank 31 si Joet Gonzalez. Sa ranking ng Amerika, sila po ay mayroong boksingero sa United States of America sa featherweight division na maabot sa 179. Rank 2 si Brandon Figueroa, rank 10 si Joet Gonzalez. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking naman ng boxing scene, na kung saan itong boxing scene, mga idol, ay nagtala po sa rank 1 to 15 sa 4 major title organizations sa boxing. Mula sa WBC, WBA, IBF, at WBO. Si Brandon Figueroa, rank 3 sa WBC. Si Joet Gonzalez, rank 9. Sa WBA, rank 5 si Brandon Figueroa, rank 7 si Joet Gonzalez. Sa IBF, rank 12 itong si Joet Gonzalez, wala ang pangalan ni Brandon Figueroa. Sa WBO, rank 3 si Joet Gonzalez, wala ulit ang pangalan nitong si Brandon Figueroa. So mga idol, kung dito tayo magkuha ng basihan, nakaranking sa 4 major title organization si Joet Gonzalez. Samantalang si Brandon Figueroa nakaranking sa 2 major title organization po dito sa boxing, sa WBC at WBA. So ngayon mga idol, halos 50-50 na sila sa rankings dahil sa nangyari nga dito sa boxing scene. Lamang sa boxrec si Figueroa sa rankings, pero dito po sa boxing scene, medyo may kalamangan si Joet Gonzalez. Kasi nakaranking siya sa 4 major title organization. So kahit sinong world champion dyan, sa rank 1 to 15 na magiging mandatory sa may hawak sa titulo, pwede si Joet Gonzalez. Oo. So ngayon, dadako tayo sa physical na appearance itong dalawang maglalaban. Unahin natin sa edad. 28 anyos itong si Brandon Figueroa, 31 anyos si Joet Gonzalez, pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ng 3 inches itong si Brandon Figueroa, 2.5 inches sa reach. Ang knockout ratio ni Brandon Figueroa is 76%, knockout ratio ni Joet Gonzalez is 55.56%. So lamang po sa height, lamang sa reach, lamang sa power itong si Brandon Figueroa. Pero
dito sa panig ni Joet Gonzalez, yung kanyang knockout ratio na umaabot sa 55 when 56%, aba, huwag magpagkakampante si Figueroa dyan mga idol. Mataas na rin po yan, yung 55.56% na knockout ratio. Ba, huwag magpagkakampante si Figueroa dyan mga idol. Sa activity, huli na palaban si Figueroa February 1, 2025. Huli na palaban naman si Joet Gonzalez March 8, 2025. So, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, kung sa uri ng kinalaban, lamang si Joet Gonzalez. Oo. Shakur Stevenson, Emmanuel Labarite. Hindi po yan mga basta-basta. Tapos, itong si Brandon Figueroa naman, ang pinakamatindi na kalaban nito, si Stephen Fulton, Mark Magsayo, Luis Neri. Kung inyong paghambingin mga idol, sa tingin nyo, sinong nakakalamang sa uri ng nakalaban? Di ba, ang medyo nakakalamang dyan ay si Joet Gonzalez. Pero sa narating dito sa boxing, ganap na nag-world champion sa featherweight division itong si Brandon Figueroa kasi nakuha niya ang WBC noon. Oo, at nag-world champion pa ito sa WBC din doon sa super bantamweight division. Pero, siyempre, labanan ito at sa uri ng kinalaban tayo, so may kalamangan po ng kaunti si Joet Gonzalez sa eksperyensya sa kinalaban. So, 55 sa panig ni Joet Gonzalez, 45 sa panig ni Brandon Figueroa pagdating po sa eksperyensya o karanasan sa labanan. Kasi ang binasihan ko dito, yung uri ng nakalaban. So sa skills, parehong boxer puncher. Uubra kaya ang pag-agresibo with power dito si Brandon Figueroa? O yung pag-boxer puncher din itong si Joet Gonzalez na kung saan mga idol pwedeng mag-pressure, pwedeng mag-defensive. May kalamangan ng kaunti, inot ko lang din na may kalamangan ng kaunti si Joet Gonzalez pagdating sa liksi o hand speed. Oo. Uubra kaya yung hand speed ditong si Joet Gonzalez dito kay Brandon Figueroa? So, dahil parehong boxer puncher, nakadepende sa strategy ng maglalaban. So, 50-50 sa skills mga idol. Ngayon, dadako na tayo kung sinong Llamado. Llamado po dito si Brandon Figueroa ng kaunti. Oo. 53 47. Oo. Ganun lang po. 3% lang po ang kinalalamang ni hindi. Ganito pala yan. 55-45. Tapos, kasi konti lang talaga to eh. So, 53, 47. Ganun po yun mga idol. In favor of Brandon Figueroa. 3% lang po para sa akin ang ikinalalamang ni Figueroa. Height, reach, power. Ang pinaka-focus dyan, power. Bakit? Hindi ganong ginagamit ni Figueroa ang kanyang height and reach advantage. Hindi niya ganong ginagamit yan. Nakadepende din po yan ngayon kung ipanatili ni Figueroa ang kanyang distansya. Oo. Pero itong si Figueroa kasi mga idol, mas epektibo siya sa original niya na pressure fighter brawler style dahil may pagka-agresibo nga siya. Naunsan yun nga, sabi ko nga, hindi ganong ginagamit yung height and disadvantage nito. Oo. Pero sa laban ni Fulton, ginamit niya yan mga idol. Gumamit siya ng distansya pero hindi pa rin umubra kay Fulton. Dahil napakaliksi kasi ni Fulton gumalaw. Si Joet Gonzalez naman, kung sa liksi ni Fulton at Joet Gonzalez, medyo mas maliksi pa rin si Fulton Pero, syempre, kung dito tayo sa dalawang maglalaban, Figueroa at Gonzalez, may kalamangan kaunti sa liksi si Joet Gonzalez. Doon kay Brandon Figueroa mga idol. Pero yung pagka-agresibo ni Figueroa, yun ang posibleng magpahirap naman kay Joet Gonzalez kung paano niya yan, paano siya makapag-adjust dyan sa ganong galawan nitong si Brandon Figueroa. So, ngayon mga idol, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Brandon Figueroa by unanimous decision or split decision. Oo. Yun ang pinaka-prediction ko. Ngayon, dahil sa mataas din naman ang knockout ratio nitong si Brandon Figueroa, na kung saan umabot sa 76%, na kung saan consider as a knockout artist, so mga idol, given na makapagpa-knockout itong si Brandon Figueroa, mga anong round kaya? Mga idol, masasabi kong halos sa lahat ng round. Kung round 1 to 10 ito, yun, doon. Ganon din po ang kadelikadong kalaban itong si Brandon Figueroa. Kasi matindi po ang stamina ng boksingirong ito. Halos hindi rin po ito napapagod mga idols.
Oo. Pero dahil sa may kakunatan itong si Juet Gonzales, so mas kampante ako ng kaunti na kung mananalo man itong si Brandon Figueroa kay Juet Gonzales, ay sa puntusan lamang. Ngayon, sa panig naman itong si Juet Gonzales, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher at skills, or hindi, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher at experience, posible din niyang tatalunin itong si Brandon Figueroa sa puntusan. Lalo na't may kalamangan ng kaunti sa hand speed itong si Juet Gonzales ikumpara kay Brandon Figueroa. So dahil sa may kakunatan nga rin po itong si Brandon Figueroa, so yun nga, kung manalo man sakali itong si Juet Gonzales dito, mga idol, baka sa puntusan lang din. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout itong si Juet Gonzales? Mga idol, kung ang ating basihan ang kanyang knockout ratio, oo, may chance ito. 1-10 din po mga idol. Ganon din po kadelikado itong si Juet Gonzales. Kasi itong si Juet Gonzales ay sanay din po sa pangmatagalang labanan. Oo. Bagamat parehong may tibay, pero tandaan natin na dito sa boxing mga idol, nakadepende na po yan kung sino ang makapagpatama ng solido o arang makapagpa-knockout. Pero yun nga, given ang knockout dahil boxing ito, pero sa tingin ko, sa puntusan lang ito mauwi at isang magandang laban po talaga ito mga idol. Dahil hindi po basta-basta umaatras din itong si Juet Gonzales sa sabayang suntukan talaga. Talagang, kung yung napanood ang laban niya kina Barite, talagang pinahirapan din niya si Barite. Oo. Kaso, yun nga, dito sa labanan na ito, kung magawa ni Juet Gonzales ang estilo ni Fulton, kaso lang, hindi naman sila ganun magkaparehas ng bilis or leksi Pero may tendency kung ang gagawin ni Juet Gonzales dito mga idol in and out, moving around, tapos pupuntasan lang niya itong si Brandon Figueroa, may chance siya manalo sa puntusan. Hindi ka taka-taka o hindi ka gulat-gulat na mananalo yan sa puntusan itong si Juet Gonzales. Kasi nga, eksperyensyado po yan. At may skills din po. At may kalamangan pa sa hand speed na kung saan mga idol hindi naman kahigpitan pagdating po sa depensa itong si Brandon Figueroa. Ang masasabi ko lang sa laban na to, napakagandang laban nito mga idol. Ma-action talaga to ng labanan. Kung ma-action ang labanan sa pagitan ni Pitbull at ni Ferro, isa ito sa ma-action na labanan mga idol. Walang takbuhan talaga itong mga idol kung magkataon. Kabang-abang ito mga idol. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports Beats. God bless po sa ating lahat.